Ang Taiwan ay unang tiniran ng mga Aboriginal people o Aboriginal tribe na mas malapit na may pagkakalintulad sa mga Pilipino, Malays, Indonesians at iba pang Austronesian peoples kaysa sa mga sinaunang tao sa China. Noon, maayos ang pamumuhay ng mga Aboriginal people sa islang ito na ngayon ay tinatawag ng Taiwan. Noon, malaya silang nakakapangisda, nakakasayaw, nakakapagtayo ng kanilang tradisyonal na tahanan at nakakapagsaka. Kumbaga basically nagagawa nilang lahat ng gusto nilang gawin. Tinuturing ito na paraiso ng mga Aboriginal people. Matagal silang namuhay ng payapa rito hanggang sa lumitaw ang European imperialist. Noong 1542, dito dumating sa isla ang mga Portuguese na manlalayag. Nang makita ng mga Portuguese ang isla habang nasa malaking barko sila, napasigaw sila ng Ilha Formosa na ang ibig sabihin ay napakagandang isla. At ito ang unang naganap na pagsakop sa islang ito. Kaya mula noon, ang islang ito ay tinawag na bilang Formosa. Noong 1620s, ang Dutch at Spanish naman ang lumitaw. Ang Dutch na nasa ilalim ng Dutch East India Company ay sinakop ang bahaging south ng isla, habang ang Spanish naman ay sinakop ang bahaging north. Ang dalawang European powers na ito ay nagsimulang mag-job hiring at nangangailangan ng mga ito ng mga farmers para sa production ng bigas at asukal. Kaya ang kanilang kapitbahay ng mga Chinese sa Fujian at Guangdong ay in-encourage nila na mag-apply dito sa isla ng Formosa. So maraming nag-migrate na Chinese sa isla ng Formosa dahil mas mataas nga naman ang pasahod ng mga Europeans kaysa sa China. Noong 1642, ang dalawang Europeans na may hawak ng North at South na Spanish at Dutch ay nauwi sa digmaan. Nanalo ang Dutch at napatalsik sa isla ang mga Kastila. Ibig sabihin, ang Dutch na ang nag-take over ng buong Formosa. Noong 1662, sa pangunguna ni Koxinga na sobrang loyal sa Ming Dynasty ng China, ay tinalo at pinatalsik sa isla ang mga Dutch. At dito niya itinatag ang dynasty na tinatawag na House of Koxinga, na siyang namuno sa isla na Formosa at nag-set up ng kaharian na tinawag na Kingdom of Tungning hanggang sa namayagpag ang Qing Dynasty at kasamang sinakop ito noong 1683. Ang islang ito ay pinamunuan ng Qing Dynasty hanggang 1895 dahil nung panahong yun dumating naman ang mga Hapon at dito nga naganap ang labanan sa pagitan ng mga Chinese at Japanese na tinawag na First Sino-Japanese War. Sa pagkapanalo ng Hapon, sinuko ng Qing Dynasty ang Kingdom of Tungning sa mga Hapon sa pamamagitan ng pinirmang Treaty of Shimonoseki. Ang treaty na ito ay hindi nakabuti sa Qing Dynasty ng China dahil hindi patas ang treaty na ito. Obligadong pirma nito ng China dahil sobrang hina na talaga nila kumpara sa Western powers at imperyo ng Japan. Kumbaga that time sila yung mga tinuturing na leaders of the world. Obviously, ang mga original na mamamayan ng islang ito ay hindi gusto ang ginagawang pananakop ng Hapon. Kaya nagtatag sila ng sarili nilang republika na tinawag na Republic of Formosa. So dahil hindi ganun karami ang mandirigma nila at wala itong armas na kaya magpasindak sa Hapon at tanging tapang at tibay ng loob lang ang kanilang bitbit, hindi rin ito nagtagal at sa loob lang ng 5 buwan, nag-collapse din itong Republic of Formosa. Bagamat nabigo sila, matinding katapangan pa rin ang pinakita ng Republic of Formosa. Pero patuloy pa rin na naikibakang mga Aboriginal people laban sa mga Hapon. Ang buong isla ay pinamunuan ng Imperial Japanese rule mula 1895 hanggang 1945. Nagtagal ito ng 50 years hanggang sa sumuko ang mga Hapon matapos ang World War II. So nung umalis na sa isla ang mga Hapon, sino na ngayon ang may hawak ng isla ng Formosa? Matapos sumuko ng mga Hapon, pinatake over ang islang ito sa kapitbahay nitong Guangdong na hawak ng KMT o Kuomintang, isang Chinese political party na namuno sa China mula 1927 hanggang 1949 bago ma-establish ang CCP o Chinese Communist Party. So para mas maunawaan natin, bago mag World War II,
Ang dalawang China ay nasa kalagitnaan din ng civil war. So bakit dalawang China? Ganito kasi ang eksena. Dalawa kasing partido ang nag-aagawan na mamuno sa lupain ng mismong China. Ito ay ang Kuomintang o KMT na nasyonalista na pinamumunuan ang ROC o Republic of China. Ang isa naman ay Chinese Communist Party o CCP na kalaunan ay siyang namuno sa People's Republic of China o PRC. Ang Chinese Civil War ay labanan sa pagitan ng partidong nasyonalista at komunista. Take note, ang Chinese Communist Party o CCP ay maliit lang na partido noon ng China noong ang namumuno pa sa buong lupain ng China ay ang Kuomintang o KMT. So matapos ang World War II, doon na rin natapos ang Civil War sa pagitan ng dalawang China. Sa pangunguna ng komunistang si Mao Zedong, natalo nito ang kasundaluhan ng Kuomintang na may hawak sa ROC o Republic of China sa pangunguna ni Chiang Kai-shek at nag-retreat sila sa isla ng Formosa. Matapos yun, pinumunuan ni Chiang Kai-shek ang isla ng Formosa. Ibig sabihin, ang maliit na lang na islang ito ang hawak niya at ito na lang ang naging sakop ng Republic of China kumpara sa hawak nito noon na halos buong lupay ng mismong China ay hawak ng Kuomintang. So ito ang dahilan kung bakit ang Taiwan ay kilala pa rin hanggang ngayon bilang ROC o Republic of China, habang ang mismong China naman ay kilala sa state name nito bilang People's Republic of China. Sa Taiwan, dito nag-set up ng single party state si Chiang Kai-shek ng dictatorship. Ang mga mamamayan sa Taiwan ay namumuhay under martial law. Sa China ay ganun din ang pamamalakad ni Mao Zedong. Ang mga mamamayan nito ay nasa ilalim rin ng martial law, so walang pagkakaiba ng estilo ang dalawang China. Ibig sabihin, hindi rito uso ang free speech o bawal ang sino man na magbigay ng opinyon. Bawal dito ang malayang pamamayag at bawal ang demokrasya. Noong 1971, ang People's Republic of China ay kinilala international bilang sovereign state ng China nang itatag ito ng Chinese Communist Party sa ilalim ng United Nations General Assembly Resolution 2758. Tulad ng sinabi ko kanina na ang China ay nasa ilalim noon ng pamumuno ng Republic of China. Ngayon, nirecognize na ng UN na ang People's Republic of China ay legitimate government na ng China. So pinamunuan ni Chiang Kai-shek ang Taiwan hanggang sa kanyang kamatayan noong 1975. Matapos yun, noong 1980s, ang buong isla ay nakaranas ng tinatawag na economic miracle. Mula sa pagiging agrarian farmer state ng buong isla, ang mga mamamayan dito ay nakapagtrabaho na sa iba't ibang fields tulad na lang sa technology sector. At dito nagsimulang maging Asian economic powerhouse ang Taiwan at binansagan nitong Asian Tiger. Nagkaroon ng kauna-unahang multi-party election sa Taiwan noong 1986 at dito nga nagsimulang demokrasya ng mga Taiwanese. Noong 1992, naganap ang pagkikita ng gobyerno ng China at gobyerno ng Taiwan. Ito ay para sa agreement na tinatawag na 1992 Consensus na dito nakapaloob na ang magkabilang panig ay sumasang-ayon sa One China Policy. Sa One China Policy, dito nakasaad na meron lang dapat na iisang China at ang Taiwan ay parte nito, bagamat ang magkabilang panig ay parehas na kiniklaim na sila ay legitimate na gobyerno ng China. So dito nagsimula ang ideya ng paghahangad sa Chinese unification. Gayunpaman, noong taong 2000, ang Democratic Progressive Party o DPP ay na-elect sa gobyerno ng Taiwan. Noong 2016, nagsimulang mas maging dominante ang partidong ito nung nanalo sa pagka-presidente si Tsai Ing-wen na hindi sang-ayon sa One China Policy at nireject ang 1992 Consensus at na-re-elect pa ito noong 2020 nung nakarang taon. Tinalo nito ang kandidato ng Kuomintang Party na kung saan paborito sa 1992 Consensus na One China Policy. Ang Republic of China o Taiwan ay sobrang labo talaga ng political status nito dahil hindi ito miyembro ng United Nations at ang kinikilala na sovereign state ay ang People's Republic of China at hindi ang Republic of China ng Taiwan.
Ilang bansa lang ang opisyal na kumikilala sa Taiwan bilang bansa. Ngayon, ang China ay nagbabanta na pagkakaisahin nito ang China at Taiwan. Kahit pa kung kinakailangan gamitan ng puwersa ay gagawin nila. Kaya malakas talaga ang loob ng China na magsagawa ng military pressure sa Taiwan. Dahil para sa kanila, legal yung ginagawa nilang hakbang sa Taiwan. At syempre, gustong-gusto na rin buwagin ng China sa pangalan ng Taiwan ang Republic of China o ROC, na alam naman natin na ito ang namuno ng sobrang tagal sa China bago pa dumating ang Chinese Communist Party at itatag ang People's Republic of China. Tulad ng nabanggit natin kanina na ang Republic of China ay nagkiklaim din na sila ang legitimate na government ng China. Kumbaga, gusto ng China na mabura na sa kasaysayan ang partidong ito at tuluyan ng maging komunista ang Taiwan, na malabo pang mangyari sa ngayon hanggat si Tsai Ing-wen pa ang namumuno.